di namin na-produce ito, sir, balik mo yung produkto ko. Hindi ako pa ng solar dati. Pero sir, nung nasubukan ko, okay pala. Ang isa sa pinaka-objective ko is dapat kikita ka. Lahat po ng mga kliyente ko na bumili ulit ng another machine, yung mga bumili ng package 9. Mindset ng mga Pinoy yan eh. Pag sobrang mura, there's something wrong. Pag mahal, uy, premium to. Ma'am, maraming mga illegal na gumagawa ng deep well. Wala sa process. Ang nangyayari po, una, pa 50-50 container lang po muna yan. Tapos pag lumakas, nagiging 100 container na. Ang customer po kasi, sir, for example, at tikman yung tubig mo, tapos masarap, hindi po sila lilipat kahit opera ng mas mababa yan. Nagugustuhan nila yung lasa. Parang pag yung anak ka nakainom, yari, ikaw magulang ka, sir, nainom ng anak mo or ng apo mo, Lolo, ang sarap ng tubig ko, ang sarap ng tubig mo. Hindi ka naalis doon, sir. Ito gusto ng apo ko, ito gusto ng anak ko, dito kami bibili ng tubig. So, ganun po nangyayari. Yung bata hindi magsisinungaling. Yung isang pamilya po dito kanina, ate ni Katonying. Yung bata dyan, pag upo dito, inom ng tubig, nakadalawang bote. Sarap ba yung tubig? Sarap po. Yung ganun na testimony, sir, from the word of mouth pa lang ng bata, parang Jollibee yan, sir. Pag sinabi ng bata, sarap ng Chicken Joy eh. Siyempre, kahit ayaw mo ng Chicken Joy, napapa-Chicken Joy ka na kasi sarap yung anak mo eh. Parang ganun eh. Yung water naman natin is natural lang naman po, wala tayong hinahalong chemical. It's just a machine process. Yung River Farm Resort, kami po nag-supply ng machine nun, sir. Medyo hindi lang maganda yung water source doon, kaya nilagyan din po namin ng malaking makina talaga, sir. Pero itong isa amin sa Binmali, malalim, may alat. So, Yan po ang challenging pag maalat, sir. Kung i-start niya po yung business, bimali mo na. Pero sir, yun, good start sa bahay muna. Para at least makabisado niyo yung galaw ng negosyo. Pag nakita niyo lumakas, di tsaka niyo medyo i-push. Sa yellow naman, sir, meron din kaming yellow kung wala pa kayong kausap sa yellow. Meron po kami from pinakamaliit hanggang pinakamalaki, sir. Ano po ba yung maliit sa inyo, sir? Kasi siyempre, sir, pasensya ka na. Depende po kasi sa taong kausap yung maliit at malaki, sir. pang community. One tanner na yun, sir, pag pang community. Napansin ko po, ang yellow, kapag daw ganito yung mga kamukha na nasa likod ko, sir, to, yan, yellow po yan eh. 195 kilos lang capacity. 345 kilos. Ay, yung kalahating tonelada ko, nawala na yung kalahating tonelada ko, ate. Nabenta na? Kalahating tonelada? Etong ganito kalaki, sir, 195 kilos lang po yan. So mag-aalak pa lang, sir, ubos na po yan, sir. Mabilis mabenta sa amin, sir, kagaya nun, nauubos agad. Maganda, sir, i-filtered natin yung yellow para at least purified ice yung benta mo. Ito po yung pinakamaliit. Sabi mo kasi may pinakamaliit kami, sir. Kahit sa restaurant, sir, kinakapos po yan. Doon tayo sa actual, no? This is 105 kilos pag binili namin. Pero ang totoo niyan, sir, ang yellow po kasi na ganyan, kapag mainit ang panahon, bawas ang capacity niyan. Yung capacity bin po niya, sir, 40 kilos lang. Pero ang kanyang actual na kayang gawin sa 24 hours, 52 kilos lang. Kasi sir, sabihin mo, sinungaling ka, Alfred, binili ko sa'yo 105, binigyan mo ko 52 kilos. Sir, ito lang po talaga yung output capacity sa actual pag na-installed natin sa may init na lugar. Kung hindi po ito yung target market ninyo o yung target na capacity na gusto nyo, may mas malaki po kami. Ang tignan na po natin yung capacity. Actual capacity ito, 97 kilos po siya, sir. Yan, sir, ang sinasabi namin. Pag di namin na-produce ito, sir, balik mo yung produkto ko. Pero, sir, tinan mo, 195 sa claim ng manufacturer talaga. Kasi ito, sir, hindi naman kami ang manufacturer to, importer po kami ito. So, pag i-import namin, tinitesting po namin lahat dito yan. Tapos, i-remodify na lang po namin. So, nakukuha po namin output rate, ito talaga. 10 sako lang yun, sir, 24 hours. Bitin ka na sa inuman, sir. Isang tindahan lang yan, sir, eh. I think, sir, sa water station, no, if you really want to start lang po Pero, kumbaga, sabi ko nga, if you want really good quality, go for package 9. Cross-cutting din sa budget, I will recommend package 5. May laundry din po kasi kami, sir. Meron kaming LG, may Haier, Cubes. Pang isang komunidad na po talaga, kaya mong servicean, sir, pagka ganun. Kasi mayroon kang labada, mayroon kang yelo, mayroon kang tubig. Yan naman po yung mga one-tanner namin, sir. Yan, malakas po yan, sir. Ang yelo, same scenario din po yan. The more na lumalaki po ang makina ng yelo, mas nagiging efficient po siya. Dito po, sir, sa packages ng solar natin, sir, we have installment and cash basis. So, up to you kung ano yung gusto nyong kuhanin panel sa amin. Ngayon, ito po, sir, ang isang control sa 11.1 kilowatt sa inverter po natin. Tapos sa hybrid naman po natin, ang pinakamalaki 535,000. Pero siguro sir sa amin, sa tingin ko kasi useless pa kami mag-hybrid ngayon kasi okay. Mas grid type lang tayo, sir. Grid type lang, sa kasi grid type natin, kamukha nung sa bahay ko, sir, naka-grid type ako. Ito yung app na meron ako, sir. Siyempre, pag in-installan kita
ganito, meron ka rin yan. So, yung bahay ko, sir, kung mapapansin mo, dalawang ganito yung kinabit ko. Dalawang 11. Yes, dalawang 11. Makita mo, sir, medyo malakas kasi sa kuryente dahil puro horsepower yung aircon ko eh. Makita mo, sir, pumapasok na kuryente, kumukuha pa rin ako sa sempel ko ng konti. Kumbaga, ito yung galing sa solar panel ko. Siyempre, may kulimlim na eh. Pero kapag medyo talagang tirigang araw, sir, wala na akong kinukuha dyan. Yung sir, no, wala ka pang solar, magkano monthly? Malaki din, sir. Maabot ako 200. Per month? Ilan 30 kilowatt ka? 20 kilowatt lang 20. ako. Ilan po yung naginabaw? Malaki po, sir. Halos wala na akong binabayaran eh. Minsan zero eh. Bifacial naman po yung ating solar. Bali, dalawa po siya na pumapasok. Kasi kung 200,000 kayo sa 20 kilowatt, malaki yun. Yes, sir. Minsan kasi, pagkagabi, sir. Doon ka lang po konsumo eh. Yes, sir. Yung sobrang kuryente mo na na-produce mo during time na malakas ang sikat ng araw, parang napunta po yon sa sempel ko. Sa amin, sempel ko kasi. Sa gabi po, babalik din sa amin yun. Kung gusto mo, dyan muna tayo maglagay. Tapos Dito muna observe mo ng 1 month. Install lang muna tayo, sir, ng 20. 20. Install lang tayo. Makita natin magkano ibababa. Makukompute mo na siya. Tsaka mura lang naman yung solar ko. 300,000 nga sir, yung 10 kilowatt, di ba? Yes, sir. O kung dalawa yun, di magkano lang yung 600 plus lang. Pwede yan sir, terms naman yung iba. Oo naman, sir. Wala naman problema, good payer naman. Oo naman, sir. Saka recommended kayo ni Kuya Omi. Iba po mga friends nun. Negosyante lang tayo. Sabi ko sa mga kapatid ko, maglagay tayo. Nakita natin bababa at okay dun sa ano, di magdagdag. Kami naman, sir, alam naman po namin yung quality ng product namin. Kaya kahit ipa-installment namin, sir, walang problema. I'll be honest to you, sir. No? Hindi ako pan ng solar dati. Pero, sir, nung nasubukan ko, okay pala. Kasi unang-una, ang laking perang matutulog dyan eh. Kalahating milyon, ubusin ko agad dyan. Tutubo ako ng mas malaki pagka ginamit ko sa negosyo yung kalahating milyon na yan. Kung gusto mo, sir, ganito gawin mo, 10 kilowatt, i-turns mo, yung 20 lang yung cash mo. Magta-term lang muna ako ngayon. Okay lang, sir. Walang Pagka ano problema. naman, Sabihan nyo lang kami kung kailan yung gustong i-process natin. meron kami genset doon. Pwede namin ni Ocular, sir. Ano nga ba ang terms? Pwede po kami sa installment. 1 year to pay, pwedeng 2 years to pay. Ang kagandaan walang tubo. Kaya lang walang discount. Yun lang. Plus the requirements. A post-dated check po, tsaka collateral. Siyempre, just to protect our company, of course, we need to do that. In a good faith, we will settle this once and for all. Parang ganun. O, eto Alfred, eto ORCR ng kasakyan ko. Just to prove binababayaran kita. Parang ganun. Hindi naman lang title lagi. Yung big bike mo, sir? Wow, yari ka, sir. O, pati ba naman big bike ni sir? Dinamay mo pa. Kapag yung ORCR ng big bike ni sir, tapos hindi nyo ako beneran, pull outin ko yung big bike ni sir. Tuwan-tuwa si ma'am, ganun na lang. Parang gusto mo pang ipa-pull out yung big bike ni sir. So, saan kayo sa Kalamba? Maya pa. Maya pa. Kaya naman kayo. Ma'am, no, huwag ka mahiya sa akin, ma'am. Ako na nakabenta, kayo pa nahiya. Sa totoo lang, ma'am, ganito lang naman ang konsepto niyan eh. Kung ako magpapautang, syempre ang number 1 goal ko is kikita ka dapat para makabayad ka. Ang isa sa pinaka-objective ko is dapat kikita ka. Dito sa amin, since decided ka na sa package 5, hindi kita pipilitin, ma'am. Pero gusto ko lang ipaliwanag sa'yo yung difference ng package 5 namin doon sa 9. Okay lang? Okay. Walang puwersahan, sir. Okay lang, sige lang. Ito, isang big bag lang presyo. Lipat ko lang dito, ha? Nako, yan, ha? Every time na ginaganon ko, wala pong humindi sa akin, ma'am. Ma'am, ito pong package 5 namin. Ang down payment nito, kasi installment naman tayo. So, pag-usapan natin installment. And according to you, ma'am, napili mo 1 year to pay. So, 1 year to pay, magda-down ka ng 130,000 po. Dito naman sa kabila, ang down payment mo dito is 210. Ibawas mo po yung 210 sa 130. Magkano pang difference? 80,000. So ma'am, ang kinash out nyo lang po is nagdagdag ka lang ng 80,000. So that is 210,000. Yun po ang nilabas mo na pera para ma-start yung water station business. I want to clear lang, ma'am. Itong package 5, this is the standard water station. Ito yung karamihang nakikita mo sa labas na water refilling. Ito, ma'am, high-end. Patay. Ito na. Sige. Yan na. Alam mo naman, pag si Alfred Watermax, gusto ko high-end. Ano bang difference ng mga high-end machines sa mga ordinary na machines? Ganito kasi yan. Ito po, parehas po ng product quality. Siyempre, di naman namin ibebenta na pangit pala yung quality ng isa. Bakit? Nilagay mo pa. Siyempre, para maging affordable. Pero ma'am, sa halagang 80 pesos tinipid mo, parang medyo dumukot ka lang ng konting dagdag, di ba? Pero ito po yan. Magiging loanable amount nyo sa amin, ma'am, is lalaki. Ma'am, take note, walang interest. Kahit computin nyo po yan, ito 15,000 monthly, ito naman 22,000 monthly. So parang sa isang buwan, nagdagdag ka lang ng 7,000 pesos. Ang liit nun. Anong difference, ma'am? Ito po is manual. Samantalang yung package 9 is fully automatic.
At kapag fully automatic po ang system ninyo po, ma'am, hindi na po kayo nahihirapan maglinis, mag-maintain. Yung quality ng binibenta mong tubig hindi nagbabago. Ibig sabihin, maintain yun. Kasi kapag ito po, hindi mo na i-backwash, hindi mo na maintain, papangit yung quality ng tubig. So, ang mangyayari, ma'am, pag uminom yung customer mo, ano ba yung tubig nyo? Ba't may ganito lasa? Ang sabihin mo ngayon, ay pasensya nyo po, palitan na lang po namin. So, ang nangyari, yung credibility mo as water provider na wala. Until ito, consistent siya. Ngayon, ano pa ang advantage? Nandun na tayo sa fully automatic system. Ang bill mo sa kuryente, ma'am, kasi po mahina po ang kanyang capacity. This is only 6,000 gallons per day. Kung i-compare nyo po dito, this is 12,000 gallons per day. So, anong difference silang dalawa? For example, ma'am, ang puhunan mo rito, 2 piso. Samantalang ito, piso lamang. Yung puhunan mo, yung laman po ng container. So, ibig sabihin, kalahati. Meaning to say, sa kuryente pa lang po, ma'am, kung nagbibill ka ng 20,000 dito sa package 5, dito 10,000 lamang. So, ibig sabihin, ma'am, yung na-save mo, nakalahati, ma'am, pambahid mo na sa akin yun. 1 year to pay, sa'yo na. Alam mo yan, parang this is the reality na lahat ng nag-branch po sa akin, ma'am, lahat po ng mga kliyente ko na bumili ulit ng another machine, yung mga bumili ng package 9. Ayoko naman, ma'am, na na-stress ka na. Bakit kasi yung machine mo, bagal-bagal mag-produce ng tubig? Nakakita na po ba kayo ng mga water station na ang dami-daming container sa labas? Kita ka na. Marami silang customer. That's one. Pangalawa, mabagal yung machine. Kasi nag-iintay ng filling. Kung ito, ma'am, malaki mo, walang mag-iintay dun. So, ibig sabihin, ma'am, maitataas nyo po yung tinatawag nating service. Diba? Nag-order sa'yo, maya-maya nandyan na agad. O hindi na bukas dadalhin. Nakatipid ka na sa kuryente, makakatipid ka pa sa manpower. May gawin yan o wala, basta naka-bandy clock yan, nakapasok po yung oras niyan, ma'am, babayaran at babayaran mo yan. Kahit nagba-basketball na lang yan sa labas, babayaran mo yan kasi naka-time in po yan. Hindi mo pwedeng, wala ka pang ginagawa, out ka muna, bandy clock ka muna. Ay, hindi natin kayang gawin yan, di ba? Arawan ako sa'yo eh. So kung wala naman kayo deliver, ma'am, hindi ka pwedeng magalit sa akin. Bakit nakatambay ka dyan, ma'am? Nag-iintay kami mapuno yung tangke. Ito po ang advantage ng malalaking water station. That's why nakikita natin na, bakit yung ibang mga tubigan nababankrupt? Kasi nga po, tinatalo sila ng malalaki. Now, ma'am, ang pinag-uusapan natin is only 80,000 pesos at 7,000 pesos dagdag sa monthly ninyo. In your position, ma'am, dun ako sa high-end. Napapao si ate. Galing ni sir. Hindi, ma'am, sinasabi ko lang yung totoo. Sabi nga natin, ma'am, wala nang mas magaling pang magsalita kung nga sabihin mo kung ano yung totoo. At iyan po yung totoo. Negosyante ako ng tubig. Operator ako ng water station. Yung mga machines na nandyan, yan din yung gamit ko. Nag-experiment pa ako. Tinayo ko yan sa iba't ibang lugar. Kung ano talaga yung kakagatin ng mga tao. Which is yung package 9 po talagang pinakamabenta. And ngayon, talo na siya ng package 10. Pero kahit hindi na yung package na nabili mo, doon na lang tayo sa 9. Para magamit mo pa yung pera sa ibang kan. Pero, syempre, the best na yung 10. Kumbaga, 10 out of 10 na yan eh. Pero okay na tayo sa 9. Hindi ko na kita ipupush dito. Pero if you have budget pa more, edi go for 10. Kumbaga, ma'am, ang ino-offer ko sa'yo, ma'am, at least you get the high end. Ito kasi, yung reject water, nire-reprocess pa namin pag yung 10. Sobrang efficient na po yan. Yung nasa likod ko. Pero same pa rin sila naman Ng quality, yes, pareha sila ng quality. Kaya lang kagandahan po dyan, mas matipid po talaga yan ng doble ulit sa 9. Okay na tayo sa 9, ma'am. Hindi na kita ipupush din sa 10. Pero marami akong client na, Sir Alfred, bakit kasi yung 9 yung binigay mo sa akin at hindi yung 10? Yun na naman tayo eh. As of the moment, this 2025, lagi po yung 10 ang pinakamaganda ang feedback sa amin. Lalo sa mga lugar na medyo may problem talaga sa water source. Sa Laguna, wala tayong problema na maahal ang tubig nyo kasi mataas yung lugar ninyo. Nandito ako sa lugar kung saan pangit ang water source. Kung yun dito, kaya kong ayusin. Yung sa inyo, basic na lang. Madali nang ayusin yan for us. Kasi ma'am, punta ka lang dito ng part ng Malasiki, Bayambang, ma'am, ang tubig dyan, maalat-alat na, brackish water na. Napakadumi po ng water source dyan. Sabi mo, clear, pero napakadami namang kalawang, napakaraming calcium. Paano sa training ng tao? Tuturuan po namin kayo, ma'am, from the operation, basic management, basic maintenance, pati mga piyesa ituturo namin sa inyo. Kung paano nyo i-repair, kahit paano, dapat kasi alam nyo. Kumbaga, troubleshooting, tuturo namin. Pero ma'am, ganito yan. Hindi naman common na bentahan na kita, tapos na doon. Tandaan nyo, ma'am, utang pa yan, ma'am. Siyempre, pag hindi kita inasikaso, hindi kita inassist, paano mo ko babayaran? Baka mamaya tumalbog lahat ang cheque natin, di ba, sir? Basta sabihin mo, Sir Alfred, yung cheque ko, hindi ko mapondohan kasi yung makina mo, sira naman eh. Tsaka sa part ko, ayokong maningil pag may problema yung machine. Ang gusto ko, sir, pag install ko yan, sir, bibili pa tayo ng isa pang motor para sa'yo. Wala kasi ako idea paano ang kita.
Ma'am, sinabi ko na sa'yo puhunan. Piso per container. Ito yung container kasama na din. Ay ma'am, hindi. Yung laman lang po ang pinag-uusapan. Kasi yung laman, may cost ng kuryente. Eh kung naka-solar ka, delivery lahat. Pinukumpute mo na lang ma'am, manpower. Magkano yung nakuha mong daily sahod ng tao mo. Kung nakanawasa ka, magkano yung per cubic metric ng nawasa mo. Kung ikaw ay, syempre, nagsaselyo ka, kasama yon piso, sabihin mo na, lahat yon all over piso. Kasi senti-sentimos lang ang plastic. Tapos, kung nagbabalot ka ng container, so, yung balot ng container, ma'am, yung plastic na binabalot, piso yon, another costing mo yon. Kukumpitin mo lahat yon. Kasi ma'am, may mga water station, ma'am, na hindi na ako magpa-plastic kasi plastic ban naman sa amin. Totoo naman yun, di ba? Paano ko naman ma-implement yun? Sa akin, hindi naman required na i-plastic mo siya. Ang maganda po dyan, maging presentable lang po yung service na gagawin ninyo. Yun naman talaga. Kasi ang binabayaran po sa inyo, ma'am, hindi naman yung tubig, yung serbisyo. Hindi lang yung tubig na malinis ang binibili sa inyo. So, totoo lang kung maganda ang serbisyo nyo po sa mga kliyente nyo, ma'am. Kahit operan po ng mas mura, hindi lilipat yun. Believe me, kasi nanggaling po ako dyan. Yung client ko, ma'am, binideliveran ko 35 pesos ang tubig ko. Inaalo ka ng 15. Sabi ng client ko, ba't ko bibili yung 15? Baka naman din na hinugasan yun. Mindset ng mga Pinoy yan eh. Pag sobrang mura, there's something wrong. Pag mahal, uy, premium to. Nagbigay ka ng presyo, kailangan ma-compensate mo, ma'am. Uy, pang 50 pesos tong tubig ko eh. Kaya yung service ko dapat maganda. Eto ngang nakaboteng ganyan, binibili mo ng 20 pesos yan sa mall eh. Kagaya niyo po, mag-i-start po kayo ng negosyo. Pag-aralan niyo po muna dyan. Kasi lahat naman po nag-start sa amin yan, ma'am, nag-branch eh. Just like last few weeks ago, may pumunta dito, Sir Alfred, sabi ng tatay ko, na-stroke na kasi yung tatay ko, di ko na isama, pasensya na. Eh, mag-branch na po kami. Tinanong namin kung sa'yo pa rin kukuha. Sabi po ng tatay ko, hindi na po nakakasalita. Ibig sabihin, masaya sila. Ay, nandito yung buong pamilya. Natutuwa naman po ako na, syempre ma'am, kung pangit po ang naging transaction namin, ma'am, di sila bibili sa amin. Eh, layo po nila. Yung iba po, taga Mindanao pa. Yung iba po, taga Visayas pa. Yung iba, taga dito, sa Luzon, pero Zambales. Iba, Alaminos. Ang lalayo po nila. Kung pangit po yung naging customer relationship namin, naging pangit po ang services po namin, they won't buy again. Lahat naman po, bumili po sa amin ulit ng second branch. Ano yung client natin naman pinakamaraming binili? 6, 7. Yung taga La Union, di ba? Naka-7 na yata yun. Puro package 10 po yun, ma'am. Yung isang 9, sabi niya, Sir Alfred, nagsisisi ako, bumili ako sa'yo ng 9. Sige na nga. Para napipilitan ka lang, ma'am. Walang pilitan to, ma'am. Uulitin ko, ma'am, ha? Kapag nag-decision ka dyan, nagbayad ka ng pera sa akin, hindi kami nag-refund, wala nang bawian kasi gagawin na po namin yung machine. Gagawa kayo ng deep well. Hindi po kami ang nag-required. Pwede kayong pumunta sa NAIA o NWRD para makuha nyo yung data form doon. Yung paraan. Yun talaga yung proseso. Pero marami pong gumagawa ng poso dyan. Ngayon, ang paggawa po niyan, pwede naman po mababaw muna. Tapos kapag maganda na yung lumalabas sa mababaw, ma'am, kumbaga ma'am, ganito yan. The more na mabibigyan mo ako ng fresh water, ma'am, mas okay yun. Pero kung mabigyan mo ako ng tubig na maalat, problema po yun. Kasi mas mahirap tanggalin yung salt, yung salinity, compare sa turbidity. Kasi pag nakita nyo, oh, marumi, pero fresh. Wag lang yung, ang linaw-linaw nga, ang alat-alat naman. Nag-record na tayo ng another technology, which is yung tinatawag nating osmotic pressure requirement. Kapag umaalat ang tubig, mentras umaalat, mas nagiging sophisticated ang filtration system natin. Pagdating naman po sa tinatawag nating well, we have 2 kinds of deep well kasi. Kapag 40 feet na po yan, we consider the shallow well. Mababaw lang yun. Unconfined aquifer po ang tawag doon. Ngayon, pag sumobra ka na ron, mga 40 feet, and so on, yun po tinatawag na deep well. Magkaiba rin ng pump na ginagamit yan, ma'am, ha? Para at least alam niyo lang. Pag shallow well, mas maganda, shallow well din yung pump mo kasi mas efficient yun, mas matipid. Yung iba kasi, ma'am, gumawa ng shallow well, kinabitan ng pan deep well pump. So, magastos. Kapag naman nag-deep well ka, more than 40 feet, gagamit ka na ng deep well pump. Doon na papasok yung tamang analysis natin pag gumagawa tayo ng deep well. Kasi marami po ang gumagawa na magpoposo, yung drilling natin. Kapag gumawa sila ng poso, akala nila mas malalim, mas maganda. Palagi ganun ang ideology. But it's not. Depende po yan sa lugar. Kasi minsan, ma'am, ganito, pag napasobrahan naman po kayo sa lalim, nasundot nyo po yung seawater level, problemang malaki. Kasi yung seawater level, aakyat po yun. Pag umakyat po yung seawater, ma'am, yung mga fresh water nyo sa ibabaw, ma'am, maghahalo. Kaya po ang totoo niyan, the proper way to get a water source is mag-inquire po kayo doon sa NWRB, sa National Resource Board, para at least kahit paano, meron tayong tamang data na makukuha. Ma'am, maraming mga illegal na gumagawa ng deep well. Wala sa process. Tsaka gusto ko maging warning na rin yung video na to, yan. Huwag tinang tira. Kasi nasisira natin yung natural resources natin. Saan
example ko po sa inyo, kami, malayo kami sa dagat. Pero tubig namin umaalat-alat na. Kasi nga po, yung ibang gumagawa ng poso dito, ibinabaon ng lalim para, syempre, pag malalim ang baon, malaki bayad. Diba? Sir, ganito lang yan naman yan eh. Palabasin mo yung tubig sa surface, tsaka natin i-treat. Basta may tubig na yan, kami nang bahalang mag-ayos niyan. Kasi yun ang reason kung ba't ka bumili ng machine. Kahit may putik yan, kahit mabuhangin yan, kahit makalawang yan, kahit mabaho yan. Ang liit na po ng porsyento ng fresh drinking water natin. Sabi dito, fresh water is only 2.5%. Yan naman talaga natural na tubig, walang lasa. Pero kapag freshly harvest po yan, naralasa mo yung manamis na miss. Hindi naman ko mo, pastor, na nagnegosyo ka kakainin na lahat ng oras mo. Gano'n po kalaki po yung kailangan ng space po doon? 25 square meter Ilan po? po. Yung washing area ko, nilagay ko sa likod. Kasi madami akong hinuhugasan, sir. Ang hinuhugasan ko, 500 hanggang 700 bottles araw-araw, sir.